Hindi na po natin papatagalin pa itong ating mentor, no? Ang ating mother mentor, ang ating guest, no? And ang magte-train sa atin. Grabe, sobrang dami po nating matututunan. Yun, pakilala po natin siya, no? Sila po ay Emerald Elite Executive, 3 Million Circle, and sila po ang the only Dodge Challenger achiever here in IM Worldwide. So hindi na po natin papatagalin pa. Bigyan po natin ng milyong-milyong palakpak. Tawagin ko po si Mentor Ivy Joyce Agbu. Yan, amazing morning, Team Stallions. Nandyan pa ba kayo? Yung mga naka-off cam ba? Gising na gising ba? Ayan, amazing morning, Mentor Crystal, Mentor Raymond, Mentor Menchi, Mentor Sophie, Mentor Roby, Mentor Elizabeth, Mentor Mylene, Mentor Ging, and family, Mentor Rita, Crystalline, Di Grace Fatima, Roby, no? And everyone na, meron ba akong hindi nasabi? Mentor Sophie, no? Hello po. So, ayan, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa ating training, no? So, narinig ko si Mentor Raymond kanina, nakikinig ako, kahit naka-off cam ako. Tama yung mga sinasabi niya. So, dadating ka sa mga ganong point, pero dapat palagi lang tinitibayan natin yung loob natin. And syempre, put 100% faith on God na hindi ka naman niya ipapahama kung nasan ka man ngayon, di ba? Kung pinatibok niya yung puso mo dito sa mundo na to, ibig sabihin, nasa tamang landas ka. Diba? Kung naramdaman mo yon. So, narinig ko rin si Mentor Robbie kanina. Welcome back, Mentor Robbie. Hello, Mentor Robbie. So, welcome back po. And, kumbaga, ang ano naman natin yung business natin, dadating talaga yon mga mentors, no? Paghandaan niyo po yon. Yung critical point of quitting na tinatawag sa business. Kasama yan. Hindi lang sa IAM baka kala nyo sa IAM lang yan. Kahit nung naging traditional business owner kami, dumating rin kami dyan na dito pa ba yung tamang negosyo para sa amin? 'Di ba? Lahat yan dadating talaga ka sa mga ganyan point. Pero sabi nga, the greater the challenge, the bigger the reward. Yan, 'pag nalalampasan mo pala yung mga malalaking challenges sa buhay mo, tandaan mo may madalas na madalas ang kasunod niyan breakthrough. Ang kasunod niyan reward ng Diyos para sa 'no? Hindi ka naman nag-e-expect ng reward pero maganda kasi, basta daanan lang natin yung mga challenges. Ano lang yan, hindi yan tinatambayan, ha? Hindi tinatambayan yan, kailangan dadaanan lang natin. And tama yung dapat hindi ka nagse-self-pity, 'no? Naranasan ko rin yan, nag-self-pity rin ako ng konti before, dati pa yon, 'di pa ako masyadong mature sa ganitong business, 'no? So, dadating ka din sa gano'ng point kasi yung parang, yung feeling mo ang dami na ng effort mo pero hindi mo pa nakukuha yung resulta na gusto mo. May mga ganyan, Pero sabi nga, 'di ba, merong God's perfect timing. Magtiwala ka lang, 'di ba? Bibigay sa'yo ng Diyos yung agila mo. Wag ka lang susuko, dapat dire-diretso lang. So, nakakatuwa kasi kayo, nandito kayo, nag-aalat kayo ng oras sa training, 'di ba? So, usually wala po tayong mga guests ngayon kasi nagiging redundant. Kasi 'di ba may mga CIA na tayo every Friday. So, kung magpapa-guest pa tayo, baka masobrahan na po tayo sa motivation. 'No? Ang kailangan rin kasi natin unang-una maliban sa motivation yung skills. Naniniwala po kayo kailangan ng skills, 'no? So, ayan yung palaging pinapaulit-ulit nila Mentor Jovi, Mentor Ivy, 'di ba, yung na-discover, alam mo na ba? May na-discover ako. Yung mga ganyan, yung mga skill na ganyan dapat tinatandaan niyo po 'yan. So, yung skills, maliban sa skill set, maliban sa motivation na nakukuha natin sa ibang mga mentors, siyempre ito yung isa sa pinakaimportante rin, yung mindset.
yung mindset. Kasi kahit alam mo na yung gagawin sa negosyo na 'to, hindi mo siya itotodo 'pag yung mindset mo mali. 'Pag wala ka pa, hindi ka pa naka-align sa tamang mindset sa negosyo. So, darating sa point na ano, may mga mali ka pang magagawa. May mali ka pang magagawa, bakit? Alam niyo karamihan ng maling actions galing sa maling mindset. 'No, hindi lang dahil kay ano, i-ano ko lang 'to, i-point out ko lang. Kasi minsan iniisip mo challenge sa'yo ng Diyos, minsan hindi challenge ng Diyos, ha. Wag niyong iisipin lagi na challenge ng Diyos. Minsan, consequences ng maling mindset natin at maling actions natin. Kailangan aware din tayo dun na, okay, kaya ako pala hindi na-close yung deal kasi parang medyo nayabangan sa akin yung kinausap ko. Mag-assess din kayo ng gano'n, ha. Kaya ako pala hindi na-keep yung leader ko kasi parang naging bossy na ako. I-assess niyo yung mga gano'n, hindi lang dahil challenge ng Diyos, lagi na lang kapag may nawalang leader, kapag 'di mo makuha yung result na gusto mo, iniisip mo challenge ng Diyos. Hindi gano'n, hindi laging gano'n, mentors. May isa pang side of the coin. Puwede ring galing sa maling mindset and sa mga maling actions natin, 'no? Your action nanggagaling yan sa mindset. Kaya yung mindset, bakit tayo uma-attend ng training, yung mentoring na ganito, bakit sobrang importante nito? Kasi alam mo kung ano yung tinuturo namin sa inyo, kaka-attend mo ng mentoring, ina-align po kasi natin yung mindset mo sa negosyo. Ano ba dapat yung mindset mo? Kasi siyempre hindi natin maiwasan bago ka nag-IAM, marami kang dala-dalang mindset na mali. Na pinaniwalaan mo lang naman, di mo yun kasalanan, ha, natawiran ka lang, 'di ba? Example yung, ikaw anak mag-aral ka maigi para pagkatapos mo mag-aral maghanap ka ng magandang trabaho. Yung ayun na lang nakahon ka na sa gano'n, kasi tinawid lang sa'yo yun, 'di ba? So yung mga mindset na yung, narinig ko 'to kay ano, kay Chinkitan, yung, impostor syndrome. Alam niyo ba yung impostor syndrome? May matutunan naman kayo sa ano, impostor syndrome, yung kapag may umaakyat sa stage, nafi-feel mo ba 'to? Sana hindi. Pero okey lang naman kung na-feel mo 'to. Baguhin natin 'no, i-shift natin yung mindset natin. Impostor syndrome, yung 'pag may umaakyat sa stage, nagre-receive ng award, ang sinasabi mo sa sarili mo, "Ang galing nila 'no, siguro talaga para sa kanila lang 'yan." Ayan yung impostor syndrome. Mali yun, wrong, wrong, wrong. Ikaw lang yung nagli-limit sa utak mo. Ikaw lang yung nagbibigay ng limitasyon sa sarili mo. Kadalasan ang pinaka-kaaway mo sa pagtatagumpay, hindi yung ibang tao sa totoo lang, yung sarili mo, 'di ba? Ayun yung impostor syndrome, yung hindi ka naniniwala na magiging successful ka din. Yung hindi ka naniniwala na kung nangyari sa kanila, mangyayari sa'yo. May gano'n ba dito? Huwag ka na magtaas ng kamay. Okey lang 'yan 'no, okey lang 'yan. Kaya nga tayo uma-attend ng ganitong mentoring, kasi para ma-shift yung mindset mo. Kailangan mo 'yun. Kasi hangga't hindi nashi-shift yung mindset mo, hindi mo siya ina-align sa tamang mindset para maging successful ka, hindi lalabas yung tamang aksyon, okey? Hindi mo siya ma-e-execute. Hindi ka magiging successful 'pag hindi mo na-shift 'yan. So, in short, may ano ka pa, meron ka pang chance to change, 'no? Baguhin natin kung paano yung way of thinking natin kung paano tayo mag-isip. So ayun, ano ba yung training ni Mentor Ivy? So actually may mga tips ako, pero, ito kasi yung mga kailangan natin sa business. Medyo chop suey 'to, pero, naniniwala ako ito kasi yung mga ilang nakikita namin na puwedeng magagamit niyo sa ganitong business. So ayan pala, ay nga pala, sa mga hindi po nakakakilala po pala sa'kin parang may bago po dito 'no, hello Mentor Rita. Kaninong team si Mentor Rita, under Stallions? Okey lang pa-type sa
chat box. So welcome po sa ating team. And kung meron man akong hindi nabanggit na bago rin sa ating team, welcome po, no? So maganda mapapasok nyo po yung mga leaders nyo today. Baka sabihin nyo, sayang naman, no? Sana pinapasok ko si mentor ganito. Sana napapasok ko yung bago ko. So, habol pa po. Pwede nyo pa pong i-PM sila, di ba? I-chat sila at mag-send po tayo. Maging habit po natin, mentors, na mag-send ng screenshot sa GC sa tuwing pumapasok tayo ng mga team gatherings. IBP at saka team day. Bakit mo po yun gagawin? Ang purpose po nun para maengganyo po yung iba na pumasok din. Matulungan din natin sila na matuto rin. So, start na po ako. I mentor Ivy para sa bago. Sa ayaw niyo po sa gusto. Isa po ako sa co-founder ng Team Stallions. Ito po yung Project Asenso community natin dito sa IAM. So, ngayon po ay isa na po akong entrepreneur. So, sinasabay namin si IAM, pero sabi nga namin ni Mentor Yovi, we are left with no choice. Wala lang kaming choice. 8 years na po yung negosyo namin, hindi po namin siya pwedeng isara. Para sa sarili naming kapakanan lang. 'Di ba? Siyempre may maraming mga empleyado na naka-depend diyan sa negosyo namin and hindi naman po siya palugi eh. Kaya bakit ko naman po isasara? So, and at the same time, may leverage naman sa negosyo namin. Hindi naman siya katulad ng mga sari-sari store. Kailangan naming lagi kaming nandun, 'di ba? Self-employed pa rin po 'yun ha, hindi po 'yun considered na negosyo. Yung kapag ang negosyo mo or ang ginagawa mo ay nandun ka pa din, hindi ka kumikita kapag wala ka. So, it's still self-employed. Kailangan niyong maintindihan yun. Kahit feeling mo negosyo na. Yung tipong restaurant nga, may restaurant ka nga, business nga yun. Nasa rich side of yung ano natin, yung cash flow quadrant. Nasa rich side nga yun, feeling mo. Pero ang totoo, self-employed pa rin pag ikaw pa rin yung nagbabantay at nagluluto at ikaw pa rin yung palaging nando'n na pag wala ka, hindi nakikita. Kasi bakit? Recipe mo eh. Ikaw lang, ikaw lang yung may alam, 'di ba? Halimbawa, hindi mo siya na-delegate, hindi mo siya nagawa ng sistema. So, wala siyang tinatawag na leverage. Okay? Kaya masasabi pa rin pong self-employed yon. You're still nandun ka pa rin sa law of singleness. Hindi pa rin leverage kung matatawag. So, ang kagandahan ng negosyo natin, mga mentors, before I start my mentoring, kailangan mong ma-appreciate sobrang ganda ng business natin. Kasi meron siya ng tinatawag na leverage. Ayan po ang sikreto ng mga mayayaman. Sino po ang gustong yumaman? Pa-type nga po sa chat box. Yes. Wag po tayong magpakaano. Ano lang, totohanan lang, 'di ba? O si Mentor Sophie, Mentor Raymond, yung iba po, ayaw ba? Ayan, Mentor Fatima, Mentor Di Grace, yan. And everyone, no, hindi ko na mabasa lahat. Lahat naman pala, 'di ba? Ako din po, gusto ko din, 'di ba? So, wala naman pong masama sa pagyaman, 'di ba? Basta aligned yung puso mo, bakit mo siya gusto at hindi siya pang sarili lang. Tandaan niyo po 'yan. Sa IAM, tatagal ka dito kapag ang reason mo hindi lang pansarili. Dapat ang dahilan mo ay para sa ibang tao, usually, 'no? Para sa pamilya mo, para sa mahal mo sa buhay, at sa ibang tao na matutulungan ng product natin at negosyo natin. So, tatagal ka sa ganitong industry, sa ganitong negosyo. I-appreciate lang natin yung business natin, 'no, before I start my topic. 'Di ba unang-una, yung barley, tama si Mentor Raymond. Ulitin ko yun, i-emphasize ko yun, ang goal ng company, God willing, maging household brand ang Amazing Barley. Sana mag-sink in sa'yo yun. Kailangan mag-sink in sa'yo yun.
Alam mo ba yung household brand? Alam mo yung Ailo? Ailo, tsaka yung Escape, yan, yung mga yan, alam mo yan? Tapos yung, ano pa ba? Ano pa ba yung masasabi? Afeguard. Alam mo yung Afeguard? Yung mga ganyan. So, yung mga ganyan, household brand ang tawag diyan sa mga yan. So, imaginein mo na lang, 'pag dumating na tayo sa point na God willing, naging household brand na si Amazing Barley. Kasi sa grabe ng marketing na ginagawa ng ating company para sa lahat ng distributors na rin at sa lahat ng users sa buong mundo para mag-benefit. Imaginein mo na lang, 1% na lang ng pie, you have that. Sa lahat ng gumagamit ng barley sa buong mundo, nasa iyo yung 1%. God willing. Yung nag-iisang milyon ka every month. O sige, 'pag di pa rin kumakasya sa kawali mo, kalahating milyon na lang every month, God willing, sa product pa lang, alone. Kasi naka-build ka ng customers under your organization. Ayun po yung long term ng negosyo natin. Hindi lang tayo recruit dito. We are building a customers all around the globe. Kaya tayo nagsishare. Ayun yung long term. God willing, magiging household brand si Barley. Habang buhay, pag napamana mo sa mga kanununuan mo, sa mga anak mo, sila ang makikinabang neto. Yung tipong wala ka na sa mundo. Like si Mentor Alain, kilala niyo si Mentor Alain, 'di ba? From other team. Wala na siya sa mundo. Pero ang mama niya kumikita ng 20 to 60,000 every week. Wala na si Mentor Alain. Alam niyo yung ano, yung may kapatid siya dito na namatay na, yung isa sa core ng Phenomenals. So, si Mentor, nakalimutan ko yung name niya eh, basta lalaki po yun. Yung kapatid niya, yan. So, kung kilala niyo, pwede niyo ilagay diyan sa chat box. Yung kapatid niya, yun yung nagmana ng account. Alam niyo po ba, nagsi-6 digit every month yun, nung naipamana sa kanya ng kapatid niya. Ang galing 'no? Ayan, yan ang nagmana ng account, si Mentor Francis Tumolva, 'di ba? Ayan. So, napapamana yung account natin. Ibig sabihin lahat ng effort mo dito bayad in the future. At kailangan mo maintindihan, hindi tayo habang buhay mag-a-I-am. Kaya mo 'to ginagawa, mentors. Gusto mo ngang paiksiin. Yung halimbawa, nag-work ka, ang, para makuha mo ang pangarap mo sa work, sample lang, 50 years pa ang gugugulin. Dito, bakit natin ginagawa everyday? Para yung 50 years gagawin nating 5 years. Tama ba? Kaya yung 5 years, itodo mo na. Okey lang paki-type nga po sa chat box. Itodo na natin. Itodo na natin. Huwag ka na magkaroon ng reservation. Baka nagre-reservation ka pa, baka may duda ka pa sa utak mo. Kung makukuha mo ba talaga yung pangarap mo kay I-am, dapat hindi na. Itodo na natin 'no, 5 years, God willing. Kaya ka lang tumatagal, kaya lang tayo tumatagal sa totoo lang, like us, part-time pa lang din kasi, hindi ko masasabing 5 years. So, magfa-5 years na kami, pero I still want to give ourselves another 5 years to build this business. Napakaliit pa rin yan na lifespan. Kumbaga yung time na yan na given, 5 years. Tapos mag-aano ako, magti-3 million per month ako, God willing, passive. Hindi na masama. Kasi kung ibi-build ko ang trabaho ko sa labas ng 5 years, di ako magti-3M per month. Kahit anong tumbling ko diyan, kahit anong galing ko. Tama ba? Kaya natin 'to ginagawa. Ang income dito, mga mentors, hindi siya pa gano'n. Eto, tandaan niyo po ito, hindi siya pa ganyan, hindi siya pantay.
Ang income natin dito parang sa start parang akala mo mabagal. Iba-iba ha, actually kami mabilis, eh. Tas bumagal kasi nagka-pandemic, tapos gumanon ulit, 'di ba? Iba-iba tayo pero usually halimbawa, eto yung usual, mabagal, mabagal, lalo 'pag bago ka lang, mabagal. Tas 'pag nakuha mo yung momentum, biglang bulusok ng gano'n. Hindi po siya ganyan, hindi siya paunti-unti, hindi. Mabagal sa simula, 'pag nakuha mo yung momentum, bulusok. Nasusundan niyo, hindi mo na po mapipigilan. Parang 'yan po yung nangyayari kay Mentor May ngayon, 'di ba? Si Mentor May po ay ano na, $4 million circle, 200+ million in 6 years. Gusto niyo po ba 'yun? Kailangan magustuhan natin kasi ang dami kang matutulungan niyan sa ganiyang ano, sa ganiyang halaga. At hindi lang para sa sarili mo, ano talaga, you will make an impact in this industry and sa mundo, 'no? So eto na, yung una nating topic mga mentors, ayan, yung daily DMO. Daily DMO means daily method 'no, nadoble ko na, daily method of operation. So mag-set tayo ng daily method of operation na standard for stallions. Eto po ay minimum. Okey? 'Pag minimum ibig sabihin puwedeng mas mataas pa yung gagawin mo dito kung full-time ka or kung meron ka pang oras, 'di ba? So, number one, ano yung mga importante kasi merong tinatawag na Pareto principle. Familiar kayo sa Pareto? Kung nabasa niyo yung law of leverage na nandun sa office, kung nakabili na kayo nun or, nabasa niyo yun, may tinatawag dun na Pareto principle. So, sa ginagawa pala natin or sa kahit anong bagay, 'di ba? Sample sa IAM na lang, kung gusto mo magkaroon ng 80% na resulta, nanggagaling 'yon dun sa 20% na vital na ginagawa mo sa negosyo. Ulitin ko, para gusto mong maka-yield ng 80% results sa negosyo mo, dapat araw-araw mong ginagawa yung 20% na pinakaimportante or vital sa negosyo mo. Nasusundan mo? And kung halimbawa, ang dami mong nasa listahan, tama po ba? Madaming gagawin sa negosyo na 'to? Maraming puwedeng gawin? Maraming way of marketing, maraming way of, doing the business? Pero meron kasi tayong tinatawag na 20%, yun yung 'wag nating kakalimutan. Usually ito yung money making activities, okey? Kailangan ko yang ituro kasi hindi puwedeng nagsisipag ka lang pero mali yung mga bagay na pinagsisipagan mo. Opo, sayang kasi ang effort natin kung sa maling bagay tayo nakatuon, 'no? Akala natin ang sipag na natin araw-araw, "Mens, bakit parang araw-araw ginagawa ko naman yung business, pero parang parang napakaliit na resulta yung nakukuha ko." Tanong mo ba yun, 'di ba? Kasi maaaring naka-focus ka sa mga maling bagay or sabihin na lang natin hindi naman totally mali, sa mga ayun naman yung 80% na ginagawa natin sa business pero ang nabibigay niya lang na resulta ay 20%. Meron naman, 'di ba, pero mababa lang. Ito yung hindi masyadong importante din siya, pero hindi siya masyadong importante. Kumbaga secondary lang siya. Nasusundan niyo po ba? Malinaw po ba yung pagkaka-explain ko dun? Kasi medyo technical yung Pareto, eh, ginawa ko lang layman's, 'di ba, para maintindihan ng lahat. So, eto po yung i-she-share po natin sa inyo. Kasi halimbawa, meron tayong ginagawa sa business natin, nagjo-join tayo ng group, 'di ba? So, halimbawa, nag-i-scroll tayo sa Facebook, eto kasi yung danger, 'di ba? Social yung social media, 'pag nasobrahan ka diyan, addicting. Paki-type nga po sa chat box, addicting. May adrenaline po kasi na nare-release kapag nagfe-Facebook ka rin.
So, kailangan aware tayo. Kailangan aware tayo na hindi tayo sosobra sa dapat lang na meron ka lang limitasyon. Sample, "Mens, bakit kaya gano'n nagfe-Facebook naman ako, bakit ako hindi kumikita sa IAM?" Nung 'pag sinilip ko na yung ginagawa, alam mo ginawa buong araw, nag-scroll lang sa Facebook. Nag-like-like lang, 'di ba? Nag-scroll-scroll, minsan nga hindi pa nagla-like. Buti sana kung nag-engage pa. Hindi, nag-scroll lang mens, eh. Scroll lang ng scroll. Tas napupunta dun sa video, alam niyo yung video, yung dito sa may Facebook, 'di ba meron diyan yung video site? Hindi ako pumipindot diyan, eh. Kinontrol ko na yung sarili ko na hindi pumindot diyan, eh. Ito yung pangalawa, yung may video site, yung dire-diretso, tapos yung reels dire-diretso. May danger diyan, mentors. Nung nakita ko na yung ginagawa, isang buong araw pa lang, scroll ng scroll, tapos napapindot dun sa video, di niya namalayan, ubos na yung araw. Yun lang pala yung ginawa niya, mens, 'di ba? Ayun lang pala yung ginawa niya, nanood siya ng mga video ng vloggers, ni ganito, ni Kapimpin family, ni ganito, ni kung sino man. Sorry, hindi ako maalam sa vlogger kasi hindi nga ako mahilig talaga manood ng mga ganyan. Kasi mga mentors, kung gusto mo magtagumpay sa IAM as a builder, as a network builder, iwasan na po muna natin 'yan. Puwede mo naman 'yan balikan 'pag nagti-3 million ka na, God willing, per month passive. Puwedeng-puwede na. Gusto mo bilhin mo pa yung ano, eh, halimbawa sa Netflix, yung buong series ng gusto mo, bilhin mo sa Netflix para lang mapanood mo, mga mentors. Mens, kailangan maging aware tayo. Bakit ko sinasabi yung mga maling nagagawa? Kailangan ko kasing sabihin. Kasi para malaman mo kung ano yung tama. Okay, wala po ako, disclaimer lang ha, wala po akong pinapatamaan dito dahil di ko naman po nakikita yung araw-araw na ginagawa niyo, 'di ba? So, ayun po yung danger, mentors. Maaaring naka-focus tayo sa mga activities na hindi naman magyi-yield ng positive results sa negosyo natin. Iwasan na po natin 'yon or palitan po natin 'yon, 'di ba, mga mentors, okey po ba 'yon? So, ano na 'yung dapat? So, ano 'yung mga dapat na DMO? Oh, number one, eto isulat niyo po 'to, mga mentors, kasi important po ito. Then 'yung kaya pong mag-on cam, mas okey po kasi para akong tanga dito mag-isa yung nagsasalita sa kwarto. Alam niyo yun? Maganda rin po may nakikita po akong mga muka at nagre-react kasi ano po, vital po yun sa speaker. Pati ako aantukin din, mentors. Gusto niyo ba yun, matulog na lang tayo? So, yung ano, ang tawag diyan. So, ayun, mentors, number one, posting. Ayan yung isa sa 'wag niyong kakalimutan sa negosyo natin sa IAM. Posting, mag-post. Isa sa story, isa sa wall mo, isa sa reels. Minimum lang 'yun, 'di ko sinasabing isa lang talaga. So, ang sinasabi ko lang, at least dapat nakapag-post ka for the day. Minsan, alam niyo, mens, ako, nagiging ano ko 'to before, dati, pinagdaanan ko 'to before kaya gusto kong i-share sa inyo kasi baka pinagdaanan niyo. Sa pagpo-post, ako kasi introvert ako. Sa totoo lang, kung papipiliin ako sa pagso-social media, ayoko. Ayokong shine-share yung buhay ko sa Facebook, sa totoo lang. Nung hindi pa ako nag-a-IAM, 'di pa ako nagne-networking, mas gusto ko yung mga memories, yung mga gagawin ko, akin na lang. Sa family ko na lang, ako yon. That's my personality. Kaya challenge po sa akin na mag-share sa Facebook ng buhay ko. Glimpse lang naman. So, naintindihan ko, sabi ko, minsan kasi masyado nating pinepersonal yung paggawa ng negosyo. Mentors, 'wag nating personalin. Gawin mo lang din as business ko siya, 'di ba? So, kailangan ko mag-post ngayon, 'wag mo nang masyadong maging, ako kasi I tend to be perfectionist before, 'di ba?
mataas ang standard ko. Mataas talaga ang standard ko, maniwala po kayo sa pagpo-post, 'no? Sarili ko kinikritik ko talaga. So, I tend to be like that, and dumadating sa point na wala na akong mapo-post kasi sobrang taas ng standard ko. So, kasi pinipili ko talaga. So, minsan pala kailangan mo lang mag-post kahit ano. Kung ano yung na-feel mo, mentors. Yung gawin mo lang, tapos halimbawa wala ka sa mood, dadating ka sa point na wala ka sa mood, hindi ka laging nasa mood. Kailangan aware ka dun, hindi ka laging nasa mood. So what you will do kapag wala ka sa mood, mag-post ka lang. Kahit ano, o wala ka sa mood, o di mag-copy paste ka, mens. Hindi mahirap yun. Mentor Crystal, mahirap ba mag-copy paste? Punta ka sa Project Ascenso, nakita mo yung post ni Mentor Raymond, i-copy paste mo. Ilagay mo sa wall mo. At least may post ka for the day, kaysa wala. Eh, paano kung wala ka sa mood, nag-post ka nung kinapi-paste mo kay Mentor Raymond, merong ano, ang tawag diyan, halimbawa may colon cancer, nag-post ka sa Facebook. May nakakita, may colon cancer yung tatay niya, nag-inquire sa'yo. Imaginin mo yun, kahit wala ka sa mood, may nag-inquire. Kailangan mo lang talagang gawin, mentors. Huwag natin lagyan minsan ng masyadong pini-personalize mo yung pagpo-post mo sa Facebook. Kailangan mo lang talagang gawin. Kasi kasama siya sa negosyo mo. Okay? Malinaw po 'yon? Okay lang po ba? God willing, every day. Paki-type nga po sa ano, sa chat box. Everyday mens magpo-post na ako. Okay. Kailangan everyday mentors, nagpo-post tayo. Kasi mamaya yung isang araw na hindi ka nag-post, yan pala yung araw na ibibigay sana ng Diyos yung power leader mo. Eh, kaso wala kang post. Nag-inquire sa iba. Sayang naman, 'di ba? So, mentors, hindi mo alam kung kailan ang timing ng mga prospect, kung kailan sila bibili. So, kaya kailangan lagi tayong visible. Kailangan tayo lagi visible para matatandaan ka nila, si Di Grace, siya pala yung authorized distributor ng Amazing Barley. Natatandaan ka ng mga kakilala mo na ikaw ang lalapitan nila once gusto nilang sumubok ng Amazing Barley or once gusto nilang mag-business ng I Am Worldwide. Okay? So, isang story, isang wall post, at kung kaya mo pa, medyo creative ka, eto, lagyan po natin ng creativity, mag-reels, okay? Mag-reels ka, magtimpla ka man lang ng barley. Sabihin mo yung benefits ng barley, yung activity mo, may pinuntuhan kang magandang lugar, i-reels mo, 'di ba? Basta ang reels natin naka-align dun sa negosyo din natin para maengganyo natin sila sa business, 'no? So, yun yung gagawin natin, okay? Okay na po yung post. Number 2, engage to prospects. Huwag niyo po 'tong kakalimutan. Pero kung wala ka pang control, ako kasi before medyo mahirap talaga mag-control. Before, way back then, years ago na 'yan, na sinasabi ko. So, yung pag-e-engage sa prospect, kailangan kasi may limit, may oras ka lang. Halimbawa, depende kasi sa time lang na meron ka. Halimbawa, sobrang busy mo, part-time mo lang si IAM. At least may 5 to 10 minutes ka to engage. Lagyan mo ng timer. Kung hindi ka kung medyo hindi mo makontrol na umaabot ka ng 1 hour kaka-engage, 'no? So, 5 minutes, 5 to 10 minutes. Kung full-time ka naman, kahit mga hanggang 15 minutes, okay 'yun. Kasi importante ang engagement. Linawin ko 'to ha, mentors. Napapansin mo ba, 'pag nagpo-post ka walang nagre-react, kaya isa lang, dalawa lang, tapos 'di siya tumataas. Gusto niyong matutunan paano tumaas? Alam niyo yung Ivy Lovi namin ni Mentor Lovi? Ako po, hindi po ako expert, sa social media.
sa Facebook marketing. Pero ang masasabi ko lang po, since 2011 until now, ginagamit ko yung Facebook sa pagma-market ng negosyo. Online seller na si Jillian. So, ilang years na ba? 2011, 2024 na. 13 years ko na siyang ginagamit. Nakita ko na yung mga changes, nag-iiba yung algorithm, nag-iiba sa Facebook. Nakikita ko siya. Hindi ako expert, pero I have experience kung paano siya dapat pinapataas, yung engagement. So, yung Ivy Lovie namin, makwento ka lang ng konting-konti lang. Before, ang nag-engage lang doon, 1, 2, hanggang 10. Kasi bagong gawa. Bagong gawa. Ginawa ko lang yon nung nag-join kami sa IAM. Hindi ko siya unang account. Bagong gawa lang yon nung nag-join kami sa IAM. Pero dahil religiously, consistently, nagpo-post ako, consistently, nag-engage ako sa prospect, sa mga friends ko, kung mapapansin nyo, tumataas ang likes, tumataas ang engagement ng every post. Pag nag-post, halimbawa nag-post kami, mataas ang engagement. Hindi yun magic. Hindi siya magic. Kung gusto mo, di ba, naniniwala ka kung ano yung tinanim mo, ayun yung aanin mo. Tama ba? Law of sowing and reaping. Kung gusto mo palang maraming mag-engage sa'yo, anong gagawin? Kailangan mag-engage ka muna sa kanila. Bakit maraming nagre-react sa post nila Mentor Ivy, Mentor Lovie? Kasi nag-e-engage kami sa kanila. Nasusundan nyo, mentors? Uy, pag naintindihan nyo to, mentors, pera to, money to, multi-million idea to. Minsan parang simple lang. Multi-million idea to, mentors, sa Facebook marketing. Minsan kala mo simple lang. Mag-engage tayo sa prospect, wag lang sa mga member ni IAM. Baka puro member lang ng Stallions yung ine-engage mo. Ang gagawin mo, ang tawag doon? Yung talagang kailangan, ang gagawin mo, 'di ba pupunta ka sa friend list? Alam niyo yung friend list? 'Di ba punta ka sa friends sa Facebook, 'di ba? Pag napuntahan mo yung friends mo sa Facebook, isa-isahin mo yun araw-araw. Halimbawa, ngayong araw na to, 20 friends, 20 prospect yung i-engage mo. Punta ka talaga sa wall nila. Pindutin mo yung pangalan na to, Maria de la Cruz. Pagpunta mo sa wall nila, ano yung pinaka-recent na post? Mag-react ka, heart ka, then comment ka. Kung ano lang yung totoo, wag yung etchos-etchos lang. Kasi halata naman kapag ano parang sobrang tawag doon, Mentor Raymond, yung inaano mo lang siya, hindi totoo yung sinasabi mo. 'Di ba? So, parang nang-aano ka lang, ano yung tawag doon? Nakalimutan ko yung term. Ano yun? Sige nga. Yung parang hindi totoo sa'yo na nag-aano ka lang, hindi siya totoong yun yung comment mo for him, 'no? 'Di ba? So, malalaman niya yun na parang hindi naman totoo, 'di ba? So, dapat honest din O yung bola lang. ayun, bola. Wag lang bola. Ayan, tama. Alam ng tao 'pag binobola mo sila. So, yung totoo lang. Yung alam mo, hindi, ayoko na mag-example, kasi baka magkamali ako, 'di ba? So, mamaya eme-eme lang 'yan, tama ni Mentor Dave, nambobola ka lang. Hindi rin siya maganda. Dapat yung tunay lang na pag-comment, yung normal lang, okay? Wag yung sobrang nambobola tayo, 'di ba? So, 20 friends, puntahan mo mismo yung prospects, kung ano yung recent post nila, para makikita ang way kasi na 'to, 'pag nag-comment ka do'n, eto, mentor, sa pakinggan niyo 'tong mabuti. Medyo technical kasi yung mga 'to, pero sini-simplify natin para maintindihan ng bawat isa.
So, pag nagpunta ka sa wall ng friend mo na prospect mo, yung pinaka-recent post niya, nag-comment ka doon, nag-heart ka doon, alam mo po ba kung anong mangyayari? Pag nag-comment siya doon sa post mo, ay sa kinoment mo, halimbawa nagsabi siya, thank you Menchi, na ganyan siya. Every day, naka-lock in siya sa'yo. In 3 months, makikita niya ang post mo. Galing, no? That's the reason why you need to engage to your prospects. I-engage mo yung prospect mismo. Kasi mamaya post lang tayo ng post. Hindi ka naman nag-i-engage. Kaya pala walang nagre-react sa post mo. Wala na palang masyadong nakakita kasi hindi na sila naka-follow. Kasi hindi ka nga nag-i-engage sa kanila. So, para ma-lock in mo pala yung mga tao in 3 months and more, kapag lagi ka pang nag-e-engage sa kanila, tumatagal pa yon. So, kailangan pala mag-engage ka muna. Yon. Okay? Paki-type nga po sa chat box. Mag-e-engage na ako. Ayan. Mag-e-engage na ako, 'di ba? Engage ka sa prospects, pero lagyan mo lang ng limit. Sabi nga, lahat ng sobra masama. Okay? Mag-timer ka kung hindi mo makontrol yung comment sa ibang tao. 5 to 10 minutes or 15 minutes, okay na yon for the day. So, kapag natapos na yung 15 minutes, okay na. Tapos yung 20 FB friends. 20 FB friends, engage ka doon. Tapos may time ka pa, halimbawa, meron ka pang ilang minutes. Lahat ng lalabas sa wall mo, engage ka ng engage kahit mga taga-IAM na yan. Engage ka pa rin. Kasi yung mga taga-IAM naman and mga taga-stallions, pag nag-engage ka sa kanila, tama po ba pag nag-engage ang mga taga-stallions sa post natin, engage din tayo sa kanila? So, support din tayo sa post nila. Ayun kasi ang alam kong tatak stallions eh, 'di ba? So, pag halimbawa si Mentor Di Grace nag-engage kay Mentor AJ, si Mentor AJ mag-engage yan kay Mentor Di Grace. Para nag-up yung mga posts natin. Support tayo, no? Support tayo sa bawat isa. Napakahalaga po nun. Okay? So, wag po natin ipagdamot. Then, ayun po yung ginagawa nila Mentor Ivy. We engage. No? Engage tayo. Lalo kapag meron ka mga friends na marami ring followers, engage ka dun. Kasi, kapag nag-comment sila sa post mo, kung naka-turn on yung ano nila, merong tina-turn on dun sa Facebook eh. Pag naka-turn on yon, makikita ng lahat ng friends nila yung kinomentan niyang post sa'yo. Yung post mo, makikita ng friends na nag-comment. Ang nakalagay, halimbawa, Mary commented on this post. Halimbawa, post yun ni Mentor Mylene. Hindi lang pala yung friends mo ang mamamarket mo, pati friends nila. Ang galing, no? By simply engaging to them. Okay? So, ayun yung magiging bunga ng pag-e-engage. Mahalaga po ang pag-e-engage, kaya hindi rin siya imemeno sa ginagawa natin. Kailangan gawin po natin siya. Okay? Yan malinaw na po yun Number 3. PM 20 friends. Yan. Ito po yung mga vital sa negosyo natin Magpi-PM ka lang ng 20 na kaibigan mo. Ito yung tinatawag na prospecting. Importante kasi ito sa business natin, yung prospecting. Pag wala kang prospect, wala kang iimbitahin. Pag wala kang iimbitahin, wala kang pepresentan. Pag wala kang pepresentan, wala kang i-close, wala kang ipa-follow up, wala kang pay-in. Nasundan niyo yung funnel. Saan nagsimula? Wala kang prinospect. Doon siya nag-start. Sa prospect. So, yung first part pala ng funnel ng negosyo natin, prospecting. Kaya araw-araw, kailangan may pini-PM, mentors. Hindi lang tayo nagre-rely sa may pinost ka, gusto mo lagi sila mag-PM sa'yo,
That's attraction marketing. That's spider approach. Pero sabi nga, stallions tayo. Stallions tayo. May lahi rin tayong leon. 'Di ba? Dapat aggressive ka rin to share your business. Mag-PM tayo. Oh, lagay nga natin sa chat box, magpi-PM na ako. Mentors, tandaan nyo, hindi nakakamatay yung pag-PM. Buhay ka pa din pagkatapos. Alam ko may mga kalahi ako diyan nung nagsisimula ako sa ganitong negosyo, mahiyain ako. May mga kalahi ba ako diyan? Yung feeling ko ikamamatay ko 'pag nag-PM ako sa ibang tao. Hindi mo ikamamatay, buhay ka pa din. Buhay ka pa din, mentors, maniwala ka. Tignan mo yung sarili mo ay pagka-PM mo, "Ay, may kamay pa pala ako, okey pa ako." Kung ano pa, dumadaloy pa yung dugo ko sa katawan. So, buhay ka pa rin. 'Pag nag-PM ka sa hindi mo kakilala, hindi niya sininzone ka o kaya hindi niya napansin, buhay ka pa din. Kaya 'wag kang matakot 'no. I-accept na natin yung rejection, kasama yan sa negosyo natin. At hindi lang sa negosyo natin, mentors. Again, baka masyado lang kasi nating nakikita na sa negosyo lang natin nangyayari yon. Sa buhay natin, sa araw-araw na buhay natin, nangyayari ang rejection. Baka hindi mo lang napapansin. 'Pag sa I am lang, masyado mong dinadramahan yung rejection. 'Wag mong dramahan. Bakit ko sinasabi? Halimbawa, nagpara ka ng jeep o kaya nagpara ka ng taxi. Hindi huminto, mentor die grace. 'Di ba na-reject ka? Umiyak ka ba? Naglupasay ka dun? Ano ba 'yan, 'di ba? Ay, bakit hindi 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 huminto yung taxi, ganyan, 'di ba? Naglupasay ka ba dun sa sahig? Kasi hindi huminto yung taxi, hindi huminto yung jeep. Hindi naman, 'di ba? Pero na-reject ka. Yung yung kaibigan mo pumunta sa bahay niyo. Halimbawa si Mentor Rita. Si Mentor Rita pumunta sa bahay. Tinanong ko, "Mentor Rita, gusto mo ng kape? Mentor Rita, pagtitimplahan kita." Para may mainom ka naman. Bumisita si Mentor Rita sa bahay. Sabi ni Mentor Rita, "Ay Mens, pasensya ka na, hindi ako uminom ng kape." Iiyak ba ako? Kasi ayaw ni Mentor Rita yung ino-offer ko sa kanya. Tama ba? Nare-reject tayo sa araw-araw nating buhay? Naniniwala kayo dun? Huwag natin dramahan yung rejection. Minsan masyado lang tayong madrama sa buhay. Tanggalin na natin yun. Yung ganong mindset, yung masyado mong dinadramahan yung buhay. Mentors, madrama na ang buhay. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo na masyadong dramahan. Lahat tayo may kanya-kanyang drama. Alam ko si Mentor Mylene, Mentor Crystalline, Mentor Fatima, lahat tayo may kanya-kanyang drama. May kanya-kanyang story ng kadramahan, pero wag na natin siyang palakahin pa or isipin pa lalo, ino-overthink mo, tama si Mentor Dave, 'di ba? So, mentors, normal ang rejection sa negosyo at sa araw-araw nating buhay. Kaya 'pag na-reject ka ng kaibigan mo, it doesn't mean na hindi ka na niya gusto as being kaibigan ka niya. Halimbawa kay Mentor Day Grace, ni-reject siya ng kaibigan niya. Hindi ibig sabihin, hindi nag-join sa IAM yung kaibigan ni Mentor Day Grace. Ayaw niya kay Mentor Day Grace o kaya ayaw niya na maging kaibigan si Mentor Day Grace. Hindi yun yung sagot sa equation. Pwedeng hindi lang timing ngayon. Busog pa siya, mentors. Meron pa siya ng lahat, healthy pa siya, okay pa ang finances niya. Nung ine-explain mo si IAM, hindi niya pa nakikita na necessity para sa kanya. Naiintindihan niyo yung idea na yon? No means minsan, not now, okay? So, kaya 'wag natin dramahan. Hindi porket 'di sumali ang kaibigan mo, sulian na ng kandila. Hindi yun gano'n. Hindi yun gano'n. Kailangan mo lang talagang i-share. Medyo ina-emphasize ko 'to ha, medyo
nagtatawanan lang tayo. Alam nyo ba yon, nagtatawanan lang tayo. Pero isa to sa nagiging sa bago, number 1 discouragement ng mga bago. Ito. Isa to sa nagiging way of sa iba sa iba na nakakapag-stop sila sa business, nagku-quit sila. Pag nare-reject sila ng mga taong malalapit sa kanila. So ngayon pa lang sinasabi ko na possible mangyari 'yon. Pero hindi ibig sabihin ayaw ka nila as a person. Minsan hindi hindi pa timing yung offer mo. Hindi pa nila kailangan yung ino-offer mo. Okay, malinaw po 'yun, ha? Oh, yan best friend niya nga 2 years bago nag-join. Oo, totoo 'yan. Minsan ganyan lang talaga, gusto lang may makita sa'yo, 'di ba? May hinihintay. Iba-iba 'yan ang mga reason, 'no? Kaya kailangan share lang tayo ng share. Wala tayong emosyon sa resulta. Sabi ko nga, 'pag nag-prospect ka, wala kang emosyon. Piniem mo, "Uy, baka may kakilala kayo na merong high blood, diabetes, hindi magkaanak, constipated," tapos sinend mo yung picture ng barley. I-refer mo naman sa akin. 'Di ba, yun yung halimbawa yung PM mo. May piniem ka 20 friends, ang nag-reply lang 2. Oh, salamat sa Diyos may nag-reply na 2. Pero alam mo 'pag negative ka talaga ang makikita mo, "Ano ba 'yan yung 18 di nag-reply, sininzone ako." Nag-walling ka na. 'Wag mong tignan parang sa basketball, 'wag mong tignan kung ano yung mga sumasablay, hindi naman binibilang sa basketball yun, Kung ano yung hindi sumu-shoot, anong binibilang sa basketball? Yung sumu-shoot. Gano'n sa negosyo natin. Yung kinausap mo, yung nag-reply, dun ka mag-focus. Okay? Focus on those who are interested, 'no? So, dun ka mag-focus. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting next. Next ka lang ng next. Kasi the moment na nag-stop ka na to prospect, that's the time na i-stop din yung ano mo, yung pagkita mo sa negosyo. Kasi nag-stop ka na mag-prospect, So, importante yung pagpo-prospect. So, PM 20 friends every day. Kaya po ba yon? Naniniwala kayo kaya yon? Minsan nga copy-paste lang yun, yung 20 friends. Minsan nga yung may nag-scene, eto, bigyan ko kayo ng idea. 'Pag may mga nagsi-scene tapos I am yung pino-post ko sa story, scene lang, hindi sila nagre-react. Iniisa-isa ko yun. Sinasabi ko, "Alam mo na ba yung I am worldwide?" Alam mo yung script ko? Iisa lang. "Alam mo na ba yung I am worldwide?" Puro yun lang. "Alam mo na ba yung I am worldwide?" Send ulit ako dun sa isa. "Alam mo na ba yung I am worldwide?" Send ulit ako dun sa isa. "Alam mo na ba yung I am worldwide?" Hinihintay ko kung sino magre-reply. Wala na akong pakialam kung sino magsi-seen dun. Tatagal ako, promise, 'di ba? So, okey lang yun, may blinak. Ibig sabihin mens, hindi siya yung kailangan mo sa negosyo mo, buti na lang blinak ka, 'di ba? Merong merong space for the new friends, ayan, 'di ba? Ganun yun, think about that. Ayun yung perspective, dun mo siya tignan sa perspective na yun. Minsan kasi lagi lang tayo nakatingin dun sa isang perspective na negative, tignan mo yung other perspective. Wow, salamat sa Diyos blinak ako ng tao na 'to na ini-invite ko. Meron na akong another space or may space ako for new friends na bagong prospect. Okay, minsan kasi may mga yes, tama si Mentor Raymond. Ako ayoko nung mga gano'n. Yung yung magjo-join tapos sasakit lang ulo ko, "Wag ka na lang mag-join mentor kahit jeep pa yung ijo-join mo, ayoko kita sa negosyo ko." Sa totoo lang mentors, prangkahan tayo. Ayoko sa negosyo ko yung gano'n, yung magpapasaway ka lang or papasakitin mo lang pala ulo ko forever. Mas maganda pa, 'wag ka na mag-join. Kasi minsan may mga tao makakasira lang 'yan ng organization mo. Might as well sa umpisa pa lang maputol na.
Kaya huwag ka matakot, 'di ba? Pag blinak ka, okay, hindi yan yung para sa business ko. Maaaring negative na tao 'to, 'di ba? Sobrang o kaya isipin mo na lang, grabe yung baka may naranasan siya before sa network marketing na naloko siya or anything na nai-a-associate niya sa ino-offer mo. Okay, marami kasing pinanggagalingan ng tao, hindi siya isa lang ang equals, 'no? So, gano'n means you understand, no? Learn to understand. So, next, number 4, present to 2 people every day. This is minimum ha, hindi to pang full time. Present to 2 people or more every day. So, yung mga kaya na mag-present, present na po kayo. Okay? Yung kaya mo lang. Halimbawa, si Mentor Day Grace. Mens, kasi medyo nahihiya pa ako mag-present, sample lang. So, yung kaya mo lang, Mentor Day Grace. Halimbawa, puro mommy muna. Yung ang goal mo, mag-practice. Ang goal mo mag-practice, hindi mag-join sila. Ang goal mo, gumaling ka. Sa mga bago ha, sa mga bago, ayun yung goal. Pero pag alam mo natututo ka na, second goal mo na, dapat nagle-level up na yung mga goal mo. 'Di ba natuto ka na, Mentor Day Grace, Mentor Menchi. Yung una mong goal, maka-practice ka lang. O everyday practice. Present lang ako ng present. O, 'di ba nagagawa mo naman, nashi-share mo? So, nagpe-present ka ng business. So, meron naman tayong slide, susundan mo lang. O kaya, kwento-kwento lang. Yung I am worldwide, ambassador, product, marketing plan, closing. Ganun lang. Ayun lang po yung gagawin. Mabilis lang po yun. 10 minutes lang po yun. Kwento-kwento lang. Pag nakalima ka sa negosyo natin, dun sa Give Me 5, halimbawa, kumuha ka ng silver package, nakalima ka, meron kang 24,500. Nagvi-video call ka lang, oh. Hindi mo kailangan magsulat-sulat, mag-PowerPoint, hindi. Kailangan mo lang ipa-imagine sa kanya. So, share ka lang ng share na gano'n. Ang goal mo sa una, mag-practice. Pag bago ka ha, pang-bago 'to. Second level, level up ng konti. Hindi ka na bago. Halimbawa, palagi ka na nagpe-present. Ang goal mo na mens, makapagpasali. Okay. Kailangan gumaling na ako, dapat makapagpa-join na ako. And kapag nakapagpa-join ka, yan na yun, magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. E paano kung Mentor Rosalie, nagpa-practice ka lang, ang goal mo lang mag-practice, nag-join? Masarap ba yun sa pakiramdam? Mentors, yung ang goal mo lang talaga i-share yung business, gusto mo lang mag-practice, gumaling ka. Eh dahil yun lang yung goal mo, basta ginagalingan mo lang kasi gusto mo lang talaga mag-practice, wala ka masyadong emosyon dun sa resulta, nagjo-join. Nag-join. Grabe, ganun. Ang taas ng kumpiyansa mo nun sa sarili mo. Ganun lang pala, Mentor Ivy. Sumali. Ako lang nag-present. Hindi ko hinila si Mentor Raymond, hindi ko hinila si Mentor Dave. Hindi ko hinila si Mentor AJ. Nag-join sa akin, gold. Nag-practice lang ako. Pwedeng mangyari, possible mangyari. Sobrang possible. Basta gawin lang natin yung business, no? Present to 2 people, mentors, every day. Gawin mo lang, yung kaya mo lang. Kung nanay ka, nanay na muna. Kung hindi mo pa kaya yung business owner, nanay na muna. Kung youth ka, Mentor AJ, o youth na muna. Puro youth lang muna kinakausap mo. Ito yung kaya ko eh. Sige, share mo nang i-share. Ang goal naman natin magparami, hindi naman package eh. 'Di ba? So, nagbi-build ka naman ng organization eh. Depende kung walang no matter what package yung kukunin nila eh. 'Di ba? So, yun. Number 5 but not the least, no? The last but not the least, DMO. Attend one training every day. Okay lang ba palakpakan natin yung bawat isa? Kahit mga naka-off cam po kayo. At mukha tayong tanga dito.
Pumapalakpak mag-isa, baka ikaw lang nandiyan tapos tulog na lahat ng tao diyan, 'di ba? 'Di ba mukhang ewan 'pag tinitignan mo yung kalagayan mo? Palakpakan mo yung sarili mo kasi hindi lahat nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng negosyo natin. And that's one step closer to your goals. That's one step closer to your dreams in IAM. 'Pag inaaral mo yung negosyo mo. Attend one training every day. Alam ko puwedeng yung iba, siyempre busy busy ako as mama, nanay, busy ako as nagtatrabaho ako. Kailangan nung word na sacrifice, kailangan talaga. Kasi alam mo naman busy ka, dinagdag mo si I am, so you are aware na kailangan mo talagang magbigay ng oras kay I am, 'di ba? Kung gusto mo kumita sa isang bagay, kailangan magbibigay ka ng oras. Walang kumikita ng hindi nagbibigay ng oras, 'no? Kailangan mo 'yan maintindihan. So, kailangan mong umattend ng training everyday. Bakit mo kailangan gawin 'yon? Kasi para mahasa ka. May kwento 'yan, Mentor AJ. Alam mo yung kwento niyan, 'di ba? Actually, hindi ako masyadong magaling sa mga storytelling na ganyan. 'No, pero papaiksiin na lang natin para hindi rin tayo hahaba. Si ano 'yan, si Juan at saka si Pedro, 'di ba? Meron kasing contest, paramihan ng mapuputol na puno. Alam niyo 'yun? Ayun yung contest nila, paramihan ng mapuputol na puno. Meron lang silang parehas na itak, tig-isang itak, parehas na parehas. Parehas ng talim, parehas ng laki, parehas lahat. Ayan, meron kay Juan at saka meron kay Pedro, oh, etong si Juan, 'yan, si Juan sobrang sipag. May ilang ano lang sila, ilang hours lang para mag-ano ng anong tawag diyan, ng puno, 'no, magputol ng puno. Kasi English 'to, sa totoo lang English 'to kasi tinatagalog lang natin. So, para magputol ng puno, 'no. So, eto meron silang, sabihin na natin 8 hours. 8 hours para magputol ng puno. Kung sino ang pinakamaraming maputol na puno, siya yung panalo. Yun, ayun yung contest nila. So eto na, nagsa-start na yung contest. Yung unang first hour, putol ng puno. Sipag ni Juan, tsaka ni Pedro, putol silang putol. Nandun sa kabilang forest si Juan, nandun sa kabila si Pedro. Putol sila. Putol ng putol, 'di ba? Ganyan ng ganyan hanggang maputol yung isa, 'di ba? So, after an hour, si Juan putol pa rin ng putol ng puno. Si Pedro nakatalikod. Nakatalikod, 'di nakikita ni Juan kung ano yung ginagawa ni Pedro. Basta nakatalikod siya. Nakatayo lang siya. Nakatayo lang siya. After nung first hour, hanggang i-fast forward natin, 4 hours nakatayo si 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 Pedro. 4 hours nakatayo si Pedro. Anong ginagawa na ito ni Pedro? Si Juan putol pa rin ng putol ng puno, "Hayaan mo siya, putol ako ng putol ng puno. Kailangan mas madami akong naka-focus siya, gano'n, Sobrang sipag ni Juan, Si Pedro naka-stop, "Ay, tamang-tama habang nagpapahinga yung kasama ko, puputol ako ng puputol," 'di ba? Para ako'y manalo, para makuha ko yung pot money, 'di ba? So, putol ng putol. Eto na, i-fast forward ko na. Fast forward na natin. Alam niyo kung ano yung nangyari nung nagkabalangan na? Ifa-fast forward ko. Sino ang mas maraming naputol na puno sa tingin niyo? Lagay nga kayo diyan sa chat box. Yung iba maaaring alam na yung kwento na 'to, pero dapat alam mo kung paano ikwento. Mahirap din, 'di ba? So,
Alam niyo kung sino ang maraming ano, ayan walang nag-comment 'no, nahihiya ata silang magkamali. So, ang pinakamaraming naputol na puno ay si Pedro. Surprisingly si Pedro. Nagreklamo si Juan. Paano nangyari yun? Dinaya ako. Bakit mas maraming naputol si Pedro? Ay nakikita ko siya, every ora 'pag tinitignan ko, ilang oras siyang nakatayo. Alam mo kung ano yung nangyari? Ano pala yung ginagawa? Sinabi ni Pedro kung ano yung sikreto niya, ano yung ginagawa niya nung nakatalikod siya. Tama ka, Juan, nakatalikod nga ako. Pero ang ginagawa ko, hinahasa ko yung itak ko. Ulitin ko, hinahasa ko yung itak ko. I sharpen my axe. Kaya after nung 4 hours na nakatayo ako at hinahasa ko yung axe ko, bawat putol ko ng puno, mabilis ko na lang napuputol at marami akong napuputol. Ano ang moral nung kwento na yun sa negosyo natin? Wala lang talaga, kinuwento ko lang siya para humaba tayo. 'Di ba? Sabi niya, "Ano ba 'yan, Mets? Ba't mo ba kinuwento?" Hindi, mentors, siyempre meron, 'di ba? Joke lang 'yun kasi baka inaantok na kayo diyan, 'di ba? Magkape-kape kayo, macchiato tsaka black coffee, ha? So, kaya choco barley. Yung mga naka-off cam diyan kasi hindi ko kayo nakikita, baka nakahiga na kayo diyan, 'di ba? Eh, ang boses ko parang nakakaantok, 'di ba? Yung boses ni Mentor Ivy parang nakakaantok, eh, yung pampatulog gano'n yung boses ko, eh. So, 'yan na talaga 'yan, eh, 'di ba? Ang moral ng kuwento, sa negosyo natin hindi lang sapat na nagsisipag ka, kailangan hinahasa mo rin yung itak mo, hinahasa mo rin yung skills mo. Nagte-training ka, uma-attend ka ng training kaya sobrang importante nitong mentoring natin. Yung nagbibigay ka ng oras sa pagpapagaling sa sarili mo. Kasi kapag gumagaling ka na, mentors, nung simula sa 10 kinakausap mo, ang nagjo-join wala. Nung sumunod, kaka-sharpen mo ng axe mo, kaka-attend mo ng training, kakabigay mo ng oras sa pagpapagaling sa sarili mo, sa pag-master ng negosyo natin. Yung 10 mo ng kinakausap, 2 na napapa-join mo. Hanggang dumadating ka sa point sa 10 mong kinakausap, 5 ang nagjo-join, 8 ang nagjo-join. Bakit nangyayari yon? Kahit same lang naman yung kinausap. Bakit si Mentor Raymond halimbawa ang kinausap ay 10, sa kanya 5 nag-join? Bakit sa akin 10 ang kinausap ko, walang nag-join o kaya isa lang nag-join? Maaaring kulang ka sa paghahasa ng skills mo. Kaya lagi tayong magbibigay ng oras sa training, 'wag nating babaliwalain ang training kasi kapag gumagaling ka sa negosyo, dumadali mo siyang magagawa. Dumadali siya. Naniniwala po kayo dun? Sa umpisa mahirap. Para ka nahihirapan kasi hindi mo pa alam, normal mahirapan, mentors. Kailan ka nadalian kapag hindi mo alam yung gagawin? Parang pagba-bike lang, sumisemplang ka pa nung simula kang nag-aaral mag-bike. Pero nung natuto ka na may pa one hand ka pa at saka no hand, 'di ba, Mentor AJ? No hand ka na kasi alam mo na kung paano mag-bike. So yung negosyo natin parang ganun lang. Kapag nama-master mo na siya, natutunan mo magpa-pay-in, madali na lang magpa-pay-in. Kaya aralin natin yung business. Mag-alat tayo ng oras sa pag-aaral, hindi lang tayo putol ng putol. Ng pu Wag lang puro sipag. Okey ang pagsisipag, don't get me wrong. Kailangan ng hard work sa negosyo natin, pero kailangan samahan mo ng utak. Kailangan ng smart work, kailangan ng smart work. Paano yung smart work? Mag-aral ka ng negosyo, i-master mo siya.
Kasi kapag gumaling ka na, Mentor Menchi, Mentor Mylene, Mentor Rita, mabilis na lang at madali mo na lang magagawa yung business. Okay ba yun? Marami po ba tayong natutunan? Yan, marami po ba kayong natutunan? Yun po yung pinaka-topic natin. Iulitin ko ulit para may summary. Daily DMO. Itawid nyo po ito sa leaders ninyo. Number 1, mag-post. Number 2, engage to prospects. To 20 FB friends at least. And number 3, mag-PM ng 20 friends. Number 4, mag-present sa 2 tao every day. And number 5, umattend ng training. Ayan po yung sinasabi natin na 20% ng ginagawa natin sa negosyo natin na mag-yield ng 80% result sa negosyo mo. Pag ito yung finocus mo every day, God willing, you will be successful someday. Consistently. Ito lang ang gawin mo consistently. Tsaka mo na, kung may extra oras ka pa, tsaka mo na gawin yung iba. Yung mag-join ng groups, yung mag-ano ng page mo, mag-aayos ng page mo, or sa mga meron ng mga leaders pala, ang kulang dito kapag may leader, meron ka ng mga nililid sa organization mo. Number 6 is mag-mentor. Every day dapat may natuturuan kang leader. Kailangan may tinututukan ka. May kinakadi ka every day. Ayan, kasama yan sa meron ng tao sa ilalim. Kahit isa pa lang yan. Mentor Di Grace halimbawa, Mentor Rosalie, Mentor Lou, Mentor Rita. Kahit isa pa lang, tutukan mo na. Isa pa nga lang, minso. Pag marunong ka mag-alaga sa isa, bibigyan ka ng Diyos ng 100. God willing. Kasi nakikita kaya mong alagaan yung isa. Kung sa isa pa lang hindi mo kayang alagaan, paano ka bibigyan ng marami? Nasusundan nyo? Kaya tanungin nyo rin sarili nyo, bakit kaya hindi ako nakakakip ng tao? Baka meron rin akong kailangan idagdag sa ginagawa ko na dapat pala, kailangan pala mens, tutukan ko yung mga napapasali ko. Tama ka dyan. Wag lang tayo pasali ng pasali. Hindi tayo recruitment agency, ha? Hindi tayo recruitment agency. Ang ginagawa natin, pag nagpa-join ka, tutukan mo. Pag willing siyang gawin yung business, tutok. Select, collect. Select, collect. Ganun ang negosyo natin. Quantity, quality. Quantity first before quality. Doon mo makikita kung sino yung quality. Doon ka focus sa quality, yung willing. Yan ang gagawin natin, ha? Sa mga meron ng mga leader, yun yung pang-anim. Dapat everyday, God willing, meron kang tinututukan na leader mo. Na gumagaling, kaparehas mo. 'Di ba? Na naduduplicate mo kung paano ka mag-isip, paano ka gumalaw, ano yung skills mo, dapat maipasa mo sa kanya. Bilisan mo magpasa. Kung alimbawa ako, Mentor Ivy, sample, nung bumaba kami ng Cavite, hindi namin sinasayang yung moment. 'Di ba nag-present na kami doon sa barangay. Nandun na yung moment eh. Dinate na namin sila Mentor Joy. Pinasa ka na namin. Tinuruan namin mag-present, tinuruan namin ano yung mga tamang mindset, ano yung mga goal, mga ganyan. So pinasa. Every time na may pagkakataon, magpasa ka na magpasa ng kaalaman sa leaders. Kasi pag pinasa mo, kung ano yung kaalaman mo, kung gaano ka kagaling, at napasa mo yun sa leader mo, minsan nga mas magaling pa siya. Good yun. Good job ka doon as a mentor. Yung mas magaling pa sa'yo, mas gusto ko yun, mentors. Hindi ko yun ikakaano, ay, ano ba yun, mas magaling sa akin, leader ko. Hindi. Dadating kasi yung time, mentors, hindi ikaw yung bida. Manager ka na lang, para kang nag-handle ng artista. Siya yung artista na. Ikaw, manager. Okay? Dadating yung time ganon. Dahil mas gumagaling yung leader mo, good job ka dun. Na ipapasa mo yung kaalaman mo eh. Dahil dun sa ginawa mo, yung nasa left mong leader,
Dahil kakatulong mo sa kanya, tinuro mo lahat ng mga kailangan sa negosyo, tinuro mo yung right mindset, nagkaroon ng house and lot, nakamustang na, nasa left mo, tinuruan mo, Mentor Elizabeth, Mentor Lou. Yung nasa right mo, meron ng sariling resort. Meron ng, nakakamaro na. Ah, meron ka pa sa ilalim, naka-ano na siya, ano bang sasakyan? Naka-Ferrari. Mas magaling sa'yo, eh. Mas magaling, nagka-Ferrari. Tapos nagkaroon na ng dream house niya. Tapos sa right mo ulit, pang-apat, meron na siyang ano, nakaka-travel na around the world, nahi-hit yung mga travel incentive ni IAM. Naturuan mo, eh, gumaling. Tapos meron na rin siyang sariling ano, beach house dahil sa help mo as his mentor or her mentor. Imaginein mo kung ano yung meron ka. Sa negosyo natin, kapag tinutulungan mo yung nasa ilalim mo na umasenso, umangat, automatic yun sa'yo. Kailangan mo maintindihan yun. Huwag lang tulong ng tulong sa sarili. Yung ikaw lang yung benta ng benta, ikaw lang yung gumagaling, ikaw lang yung umaattend ng training, hindi. Dapat napapa-attend mo yung mga leader mo, napapa-attend mo ng mga event yung mga leader mo, napapagaling mo sila, gumagaling dapat rin sila. Nakukuha din nila yung mga goals nila. Nagkakaroon rin sila kahit mga small or small to big goals dito sa negosyo. Ayun yung goal mo. Kasi pag nangyari yon, automatic yun sa'yo. Ano kayang meron ka? Kung may naka-Ferrari sa kabila, may naka-Mustang, may naka-Camaro, may mga beach house, ano meron sa'yo? Ikaw na bahala mag-isip. Basta ang alam ko lang, nakuha mo na rin, God willing, yung mga pangarap mo. Kasi tinulungan mo yung iba, makuha yung pangarap nila. Ganun kaganda yung negosyo na to. Are you proud that you are part of this multi-level marketing and especially I am worldwide? Dapat sobrang proud ka. Kasi kung makikita mo lang ang compensation plan at company at product ng ibang network marketing or multi-level marketing, sasabihin mo sobrang layo. Sobrang layo ni IAM sa mga yon. I-appreciate natin kasi nandito tayo. Alam mo ba yung ibang network marketing marketer sa ibang company? They are wishing na nandito sila. They are wishing nandito sila sa posisyon natin na ang ginagawa nila ay ang worldwide. Kaya kailangan i-appreciate mo and you are proud na agent of hope ka. Tumutulong ka sa ibang tao, 'di ba? So, yung araw-araw, mentors, maging successful, I have 2 minutes. Yung araw-araw, i-goal mo maging successful, napakaimportante nun. Ano yung ibig kong sabihin maging successful? Yung mai-share mo yung negosyo. Bakit? Kasi mamaya yung na-share ni Mentor Maylin, matagal nang hirap na hirap sa goiter niya. Mamaya yung na-share ni Mentor Rosalie, matagal nang sawang-sawa na sa hirap. Na-share mo yung IAM, nagkaroon siya ng pag-asa. Nakikita niyo yun? Yung sa simpleng pag-share mo lang, pag-post mo, pag-PM mo sa kakilala mo, hindi mo alam malaking impact sa buhay nila. Kaya wag tayong mag-iimo. Kasi sayang. Sayang yung kabutihan na gagawin mo sana ngayong araw, di mo na magagawa kasi nag-imo ka. Isipin mo, alam mo, isipin mo yung mga taong matutulungan mo ngayong araw. Ayan. Wag tayong mas ma-excite. Okay yun, kikita tayo, pero mas ma-excite kang tumulong. Ayun yung goal natin. Kasi kapag excited kang tumulong, kapag nire-reject ka, okay lang eh. Kasi ang goal mo naman tumulong, 'di ba? Hindi naman para pagkakitaan sila. Kaya ka lang naman nasasaktan kasi ang goal mo pagkakitaan sila. Kaya 'pag 'di nag-join, ay wala akong 20,000, wala akong 1,500. Hindi bumili ng barley, ay wala akong 500. Hindi yun yung goal mo, okey yun.
okay yun. Siyempre kailangan natin kumita kasi nagnenegosyo tayo, pero ang goal natin dapat kasi nasa tama tayo. Nasa tama yung heart mo. Always check your heart. Ang heart mo dapat help. We are in helping people business. The more you help, the more you earn. Ganun talaga siya. Ayun yung equation eh. Ayun talaga yung equation ng negosyo natin. Perks yung pagkita ng pera, bonus yung pagkita ng pera. Pero take note ha, ito na yung last na iiwanan ko sa inyo. Sabi nga ni Chinkitan, ito ha, last na to. Ito yung pinakaiiwanan kong message, mentors. Ito na yun. Ito nakita ko siya. Ito mentors oh, kasi kikita ka talaga ng pera sa IAM. Mangyayari talaga yon, God willing, pag ginagawa mo tong sistema na to. Tandaan mo, ang pera, sabi nga niya, hindi kayang baguhin ng tao. Naniniwala kayo doon? Pero ang pera, kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Ayan, ha? Doon tayo masusubok, mentor, sa money. Wag kang mag-aano, ha? Wag kang magpapakontrol sa pera kasi dadating yung time mag-i-income ka talaga sa business na 'to. Pero gusto ko lang din ipaalala sa inyo, wag kayong magpapakontrol sa pera. Pera lang 'yan, okay? So, ang goal natin kaya i-check mo lagi yung heart mo, ang goal natin to help other people. Problem solution, 'di ba? Problem solution. Ang business natin, ang problema nila, butas ang bulsa nila, ang problema nila, poor ang health nila. Ang solusyon natin si IAM, ang solusyon natin si Barley para matulungan natin yung health nila and financial nila. Ayun yung goal mo. Your goal is to solve their problems. Pag paulit-ulit kang nagsosolve ng problem ng ibang tao, nagiging successful entrepreneur ka. Nagiging successful IAM worldwide distributor ka. Okay? Pag yung leader mo tinutulungan mong umasenso, nagiging successful entrepreneur ka. Ganun lang siya kasimple, mga mentors. I hope may marami kayong natutunan ngayong araw and i-apply po natin sa ating negosyo. Ibalik ko na po kay Mentor AJ. Ha? Thank you, mentors. Ay, grabe, no? Palakpakan naman po natin ang ating mentor Ivy. Ayan. Pwede po tayong mag-unmute mga mentors. Pasabi, thank you, mentor Ivy. Ayan. Thank you, Mentor Ivy. Thank you, Mentor Ivy. Ayan. Thank you, mentor Thank Ivy. you, So, Mentor grabe. Ivy. Ano po bang matutunan mga mentors? Ay, grabe. Sobrang dami po, no? And ayun, bago po tayo patuloy na maghiwa-hiwalay, siyempre, meron po tayong tatawaging tatlo, no? Kung ano po yung tumatak sa atin. And yun po, palaging sinasabi sa akin ni Mentor Ivy, tumatak talaga sa akin yung ano nga, no, nasabi niya kanina na method, no? Kailangan talagang nagagawa natin yung vital natin dito sa negosyo, no? At least yung ano po kasi gagawin natin ayun, ayun yung 20%, ayun po yung makakapagbigay ng 80% na resulta sa atin. Kaya talagang napaka-importante po. And always sharpen our saw, no? Talagang sabi nga po, learn before you earn. Ayan, di ba? Kaya tayo po ay laging mag-training mga mentors para po sa atin din and sa mga matutulungan po natin sa negosyo, no? And yun, nakita ko si Mentor Maylin nagtataas ng kamay. Volunteer daw po siya. Mag-share daw po siya kung ano po yung tumatak sa kanya. Ayan, sige po, Mentor Maylin, pa-unmute po. Ayun po yung maganda, nagbo-volunteer, no? Ayan. Hello po, Mentor Maylin. Amazing morning. Ay, amazing morning po, mga mentors. Ang tumatak naman po sa akin sa natutunan ko ngayong gabi, yun na nga, huwag sasama ang loob kung merong hindi mapa-join, di ba? Kagaya na nga nangyari sa akin kanina, marami akong na PM. Tapos itong isa, ewan ko bakit, pero tinutukan ko talaga siya eh. Itong isa na to. Tapos nung bandang huli, sabi nga niya, nagagalit na sa akin. Sabi niya, hindi kita kilala, ibablock na kita. Ginano niya ako talaga. So yun nga, yung naano ko nga, gaya ng sinabi nga ni Mentor Ivy, at saka ni Mentor Raymond,
Huwag kong panghinayangan yun, di ba? Baka hindi talaga siya ang para dito sa negosyo ito. Yun lang. Ayan, palakpakan naman po natin. Tama po, no? Talagang, ano po, talagang numbers lang po makakabunot at makakabunot po talaga tayo ng makakasama natin dito sa negosyo. No? Ayan, palakpakan naman po natin si Mentor Mylene and si Mentor Daigrade nag-message sa akin. Sabi niya, mentor ako din. Ayan, tawagin mo ako. Ayan, mag-share daw po si Mentor Daigrace na tumatak sa kanya sa ating. No? Good morning po, Mentor. Ayan, rinig po. Rinig na. Amazing morning sa ating lahat mga mentors. Medyo mahina lang po, men. Po? Ayan, sorry po. Medyo mahina lang po yung audio mo. Ay, mahirap po. Apo. Siguro po lapit po onti sa speaker po. Okay na po, men. Nano na po. Malakas pa boses ko. Okay. Ayun, okay na po. Okay. Ang tumatak po sa akin yung kailangan po lagi tayo mag-attend ng training. Kung meron na tayong mga training, kung ano yung mga activities natin. Kasi marami po tayong matutunan ng mga ideas about business. Yun lang po, men. Ayan, mukhang may problem po sa internet. Ako lang po ba? Yung internet ko lang may problem? O okay naman po. Sa akin siguro. Okay naman po, rinig naman. Okay, rinig naman. O sa akin kasi medyo mahina. Baka men sa ano mo, Mike. Naka-mic ka ba? O kaya baka may electric fan, gano'n. Ay, oo, meron. Malakas. Oo, sa electric fan. Pero okay naman, narinig ka naman namin. Thank you, Mentor Daigrade. Ang palakpakan po natin, Mentor Daigrade. Ayan, thank you po. And meron pa huli. Nasaan na yun? Nag-message din si Mentor Rita. Sabi niya, mag-share din po ako, Mentor. Ayan, mukhang nalaglag. Nandiyan pa po ba si Mentor Rita? Ayan, mukhang nalaglag si Mentor Rita. Ayan. Okay, no? Next na lang po tawagin natin si Mentor Menchi. Mag-share daw po si Mentor Menchi ng tumatak sa kanya sa ating training. Ayan. Hello, Mentor. Ayan po, pa-unmute na lang po, Mens. Pa-unmute po. Ayan pala. Sorry. Amazing morning mga mentor. Yes, yung tumatak talaga sa akin, yung despite sa mga nangyari, ang tumatak sa akin is parang don't give up sa business natin. And then iwasan natin yung yun nga, disappointing ganun. Ayun lang. Ayan. Yes, tama. No? Never Less give up. disappointment. No emotion attached para po mas mapabilis tayo dito sa negosyo. And palakpakan naman po natin si Mentor Menchi. No, and yun, okay lang po ba mga mentors after ng ating mentoring, mag-send po tayo sa GC ng tumatak sa atin para po yung mga wala, at least may ma-share po tayo, ma-empower natin sila, no, na marami pong natutunan dito sa ating mentor. Kaya very important po na nakaka-atik kung nawawalang learning sa kanila. Kaya po, okay lang po ba sa susunod na Thursday na ating mentoring makapag-imbita po tayo ng ating mga kasama, no? Matik na po yun every Thursday, team day po natin, talagang ano po natin, bago pa po yung team day dumating, invite na po natin sila. Etong Thursday, may team day tayo, hakot tayo, no? Talagang para marami po tayo. Sayang po, kung umabot tayo ng 50 attendees, meron sila Mentor Ivy and Yobi na surprise, di tayo umabot. Sayang, no? Next ano na lang po, no? Next Thursday, God willing, ayan. And yun mga mentors, no? Maraming salamat po sa time nyo. Nandiyan po si Mentor Dave, si Mentor Rosalie, si Mentor Mylene, Mentor Raymond, Mentor Christina, Mentor Menchi, Mentor Lou, Mentor Rita, Mentor Kat, Mentor Elizabeth, Mentor Sophie, Mentor Robbie, Mentor Crystalline, Mentor Ging, Mentor Anna, Mentor Sel, Mentor Rowelyn, and si Mentor Fatima. Ayan, maraming salamat po sa time nyo. And ayan, may nag-message. Okay? Ayun po mentors, no? Bago po tayo patuloy na maghiwa-hiwalay, picture. Picture po, picture. Sino po ang magpipick? On cam po tayo, mentors. Ayan. Mentor Raymond, okay ba yun? Picture. Ayan. Mentor Robbie, Mentor Ging, Mentor Anna, Mentor Sel. Ito muna si ano. Si Mentor Dave po at ang magka-capture. Ayan, sige po.
Dave na lang. Wait Ay, lang. unmute po ata. Unmute ba? Sige po. Ay, sige po. Ako na. Ito. Sige, 1, 2, 3. Okay, si Mentor Ivy muna yun. Okay. Okay na Mentor Ivy. Tapos, Lahatan na. lahatan na? Saan ba yun? Wait. Lahatan na po. Open camera po, yung mga magaganda dyan. And a 1, and a 2, and 1, 2, 3. Smile. Ayan, okay. Ayan, palakpakan naman po natin ang bawat isa. Maraming salamat po sa lahat no, na naka-attend sa ating training. Ayan mga mentors, ano po, pa-chat po sa GC kung ano po yung natutunan natin.